follow us sa aming bagong channel na Aswang Confessions. Kita-kits, don't forget Aswang Confessions. Ano nangyari, Diego? Bakit tayo tumigil? Napalat po ang gulong natin, Mayor. Mukhang may nadaanan tayong pako o matulis na bagay na nakabuta sa gulong. Pambihira naman. Bakit ngayon pa tayo napalatan? Dito pa talaga sa liblib na lugar. Ay naku, oo nga. Kung kailang gabi saka tayo natambay dito. Saka mukhang uulan pa yata. Ay naku. Kasalanan mo to eh. Kanina pa kita niyayayang umuwi. Umalis na tayo sa pistahan. Total nasabi ko na sa kanila nang umakit ako sa stage ang mga plano ko sa kanilang baryo. Ayaw mong iwanan ang mga kababaihang naroon eh. Ang grupo ng mga kababaihang naroon ay malaking tulong sa atin. Lalo na kapag dumarating ang eleksyon. Kaya pinakikisamahan ko sila ng mabuti. Para sa iyo ang ginagawa kong yun. Saglit lang naman ito, Madam Mayor. Papalitan lang namin ng gulong at ikakabit ang reserba. O sige, iutos mo na sa mga tauhan na kaagad ng palitan ng gulong para makaalis na tayo dito. Oo nga, Mayor. Ako din eh. Medrano, kunin nyo ng reserba at ipalit nyo sa palat na gulong. Diego! Diego! May paparating na mga tao. Nasaan po? Ayun sila. Papalapit ka sa atin. Hindi maganda ang pakiramdam ko dito eh. Manda kayo. Hindi natin alam kung kalaban o kakampi ang mga yan. Sige po, Mayor. Yan lang kayo sa loob ng sasakyan. Kami na ang bahala dito. Pero teka, anong nangyari? Nasaan na sila? Teka. Kasabay ng pagkulog. Nawala silang lahat? Nako, Diego. Bilisan nyo na dyan. Mukhang tagilid tayo dito. Sige, Mayor. Saan na nagpunta ang mga yun? Kitang-kita ko nang malapit na sila pero pagkulog at nagdilim ng bahagya nawala na sila. Diyos ko po. Diego, tumingin ka sa likuran natin. Ayun na sila. Naglalakad balayo sa atin. Oo nga, Madam. Paano silang nakalampas sa atin nang hindi natin nakikita? Diyos ko. Tingnan mo. Naglalako na naman sila kapag tinatamaan ng liwanag ng kulog at kitlat. Isa lang ang ibig sabihin yan. Hindi na sila mga normal na tao. Kaya bilisan nyo na dyan at umalis na tayo. Magandang araw, Madam Venus. Isa po ako sa masugid na tagapakinig ng inyong channel. Palagi kong inaabangan ang mga bago ninyong upload kasi ay nakaka-relate ako sa mga kababayan natin na nagkaroon ng mga nakakatakot na karanasan. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Diego at sa ngayon ay 60 years old na po. Pero ang aking karanasan ay nangyari noong ako'y 25 years old pa lamang. Sa isang malayong bayan sa Kabisayaan. Hindi ko na lang sasabihin ang mismong lugar. Maging ang mga pangalan ng mga tao sa aking kwento ay babaguhin ko para na rin sa kapakanan nila. Isa po akong personal aide ng alkalde namin noon. Kumbaga ay kanang kamay. Close kami sa isa't isa. Pero dumating yung pagkakataong sinubok ng kapalaran ang pagsasamahan namin. Naranasan mo na ba ang magsabi ka ng katotohanan na iyong nakita pero ayaw ka namang paniwalaan ng mismong tao na gusto mong protektahan at iligtas sa kapahamakan? Ang masakit pa ay pag-isipan ka ng masama at sabihing ikaw ang salot na dapat patayin at di pamarisan. Nang makarating kami sa bahay ni Mayor Luis, ay hindi ko pa rin makalimutan ang nangyari sa amin sa daan. Nilampasan lang kami ng grupo ng mga sundalo nang hindi namin nalaman kung paano nangyari. Sigurado ako na mga multo na lang ang nakita natin kanina. Oo nga, Madam. Ganun pala ang lugar na yun kapag gabi. Nakakatakot naman dumaan dun. Tama na nga yan, Lumen. Baka hindi ka na naman makatulog buong magdamag sa kakaisip dyan. Naku, talagang hindi ako makakatulog. O kung makatulog man ako,
Baka mapaginipan ko na naman ang mga yan. Ay, Viral na naman kasi ang psychic power mo eh. Tuwing kasama ka namin ni Diego, palagi na lang may nangyayaring kakaiba. Oo nga madam, para kayong may third eye. Nakakakita kayo ng mga kakaibang bagay. hoy Diego. Nakita mo rin, hindi ba? Oo naman madam, kitang-kita ko na papalapit sila tapos naglahong isa-isa. At nakita rin ni Luis. Kaya wag niyo akong sisisihin kasi lahat tayo nakita sila. Pero hindi namin makikita yon kung hindi ka nagturo. Aba, mali ko ba ng multo na pala ang mga yon? Mas maganda na yung alerto, no? Kesa naman walang pakialam sa paligid. Akala ko ay nakalimutan na ni Mayor Luis ang nangyari sa amin noong nakaraang gabi. Hindi pala, dahil nang sumunod na araw na pumasok ako at maabutan ko siyang nag-aalmusal ng solo sa komedor, ay kinausap niya ulit ako tungkol doon. Good morning Mayor. Good morning. Upo ka muna, sabay mo na ako mag-breakfast. Salamat po Mayor. Mukhang di ka nakatulog ng nakaraang gabi ah. Oo naisip ko kasi nangyari sa atin noong nakaraang gabi. Gusto kong bumalik sa baryong yon. Bakit naman po gusto niyo pang bumalik tayo doon Mayor? Meron kasi ako nababalitaan na hindi maganda. Bilang mayor ng bayang to, gusto ko malaman ang kalagayan ng bawat nasasakupan. Kaya pagandahin mo yung mga tauhan natin. Pupunta tayo ron. Sige po Mayor, ako nang bahala sa mga tao natin. Magpapadala na rin ako ng mga kargada natin para handa tayo ano man ang mangyari. Matapos nga na makapag-almusal kami ni Mayor Luis, ay lumabas ako ng bahay at kinausap ang mga kasama ko doon na bodyguard para malaman nila kung saan ang lakad namin at makapaghanda na rin sila. Nakita ko na parang medyong nag-aalinlangan ang aking mga kasamahan nang malamang babalik kami sa lugar na yon. Pero dahil sa trabaho ay wala naman silang magagawa. Nang lumabas si Mayor Luis, pinuksan ko ang pintuan ng kotse. Kung nakahanda na ang lahat, pwede na tayong umalis, Diego. Sige Mayor, tayo na. Nang makasakay na sa likurang upuan ng sasakyan si Mayor Luis, ay sumakay naman ako sa unang upuan katabi ng driver. Nang senyasan ko ang driver, ay pinaandar niya na ang kotse para makalabas ng bakuran. Kasunod na namin ang isa pang sasakyan kung saan nakasakay ang iba pa naming mga kasama. Medyo delikado ang lugar na ating pupuntahan, kaya maganda kayo lagi, ha? Oo Mayor, may mga impormasyon na rin akong nakuha tungkol sa baryong yun. Naipaliwanag ko na rin sa mga kasamaan ko kaya alam na nilang gagawin in case na magkaroon ng problema. Mabuti naman kung ganon. Tinawagan ko na rin naman sa telepono kagabi si Sergeant Manlapas, kaya alam na niya na darating tayo ngayon. Naging tuloy-tuloy naman at maayos ang naging biyahe namin ni na Mayor Luis hanggang sa makarating kami sa liblib na baryo na aming pupuntahan. Dumiretso kami sa mismong maliit na barangay hall nila. Katabi din nila ang maliit na detachment na mga sundalong naka-duty doon. Nang makita kami ni Sergeant Manlapas, ay kaagad itong sumalubong sa amin. Nag-usap sila ni Mayor Luis sa loob ng maliit na opisina doon, habang nagbabantay naman kami sa labas. Mabuti naman at nadalo kami ng alkalde ng bayang ito. Ngayon ay masasabi na ni Sargento ang malaking problema ng aming lugar. Pangkabuhayan bang malaking problema ng baryo nyo, Tatang? Kulang ba ang mga binhing palay at gulay? Sabihin po natin kay Mayor Luis para matulungan kayo na mabigyan ng mga kailangan nyo dito. Hindi yon ang malaking problema namin, Amang. Hindi namin problema ang punla dahil masagana ang aming inaaning palay at gulay dito sa aming baryo. Ang malaking problema dito ay ang katahimikan at kaligtasan ng mga taga rito. Ang mga biyahero ay natatakot nang pumunta dito para bilhin ang aming mga palay at gulay. Kaya ang mga palay namin ay tambak na sa bodega at ang mga gulay naman ay nasisira lang. Bakit naman sila matatakot na pumunta dito, Tatang? Meron bang pumipigil sa kanila?
Marami na kasi ang mga biyaherong pumunta rito at hindi na nakauwi sa mga pamilya nila. Mayroong mga naghahanap ng kamag-anak dito. Hindi naman namin masabi kung ano ang nangyari dahil kapag nakaalis na sila rito hindi na namin alam kung anong nangyari sa kanila sa daan. Di nagtagal ay naputol ang usapan namin ng matanda nang lumapit sa akin si Major Luis at Sergeant Manlapas. Nalaman ko sa kanila na Pedro pala ang pangalan ng matandang nakausap ko. Totoo pala ang impormasyong nasagap natin, Diego. Ayon sa report kay Sergeant Manlapas, maraming taong nawawala. Karamihan ng mga dayo sa lugar na to. Yun nga pong sinabi ni Mang Pedro, Mayor. Lalo na nga daw yung mga biyahero na dating namimili dito ng mga palay at gulay nila. Ngayon halos wala na daw pumupunta rito kasi nga natatakot na. Kaya ang dami nilang mga palay at gulay na inaani pero nakatambak lang sa bodega nila at nasisira ang mga gulay. Hindi lang sila ang nawala. May mga tauhan din si Sergeant Manlapas na nagpatrolya pero hindi na nakabalik. Kaya ngayon, subukan nating puntahan ang iba pa mga baryo na malapit dito. Hindi ba medyo delikado, Mayor? Bakit, Diego? Dinadaga na ba ang dibdib mo? Ngayon lang kita nakitang ganyan Kilala mo ako, Mayor. Diyos lang ang kinakatakutan ko. Nag-aalala lang ako para sa kaligtasan mo. Alam mo naman na para na kitang kuya. May tiwala ako sa kakayahan mo, Diego. Kaya nga ikaw ang pinili ko maging personal aid. Alam kong hindi mo ako pababayaan. Alam ko medyo delikado pero kagaya nga ng sinabi ko sa iyo, ako ang punong bayan dito. Kaya gusto kong alamin ang nangyayari sa nasasakupan ko. Sige, Mayor. Kung ano man ang gusto mong gawin nakasuporta ako sa'yo. Saka kasama naman natin sina Sergeant Manlapas. Dagdag pwersa at aalalay sa atin. Wala na akong nagawa kung hindi ang sumunod sa gusto ni Mayor Luis. Ang trabaho ko ay bigyan siya ng proteksyon. Kaya sa pagkakataong ito, ako ay bumuo ng plano. Pinauna ko ang sasakyan ng mga kasama ko, kasunod ang sinasakyan namin ni Mayor, at sa huli, ang sasakyan ni na Sergeant Manlapas. Nakarating kami sa kabilang baryo, liblib din yun. Isang maliit na baryo lang yon na may maliliit na bahay. Hindi rin masyadong marami ang tao. Lahat sila ay sa amin nakatingin nang dumating kami. Nasaan ang Kapitan Del Barrio nyo dito? Si Delphine. Wala na po yung Kapitan Del Barrio dito. Nawala po siya na parang bula. Hindi na namin alam kung nasaan po siya. Kaya pansamantala ako po yung tumatayong pinuno nila. Ako po si Manolo. Ang ibig mo sabihin wala na dito si Delphine? Hindi nyo alam kung nasaan na siya? Tama ho kayo. Ako na po yung pansamantalang namumuno dito. Kung ganon, kamusta naman ang pamumuhay nyo dito? Ibig ko sabihin kung ano yung kalagayan nyo dito. Sobra po yung hirap ng mga taong narito, Mayor. Hindi na po kami makapagsaka dahil natutuyo yung mga irigasyon. Wala ho kami makuha tubig para ipangdilig sa aming mga gulay. Dahil yung mga naunang baryo sa amin na malapit sa dam ng tubig, mga swapang at ganid. Sarili lang po nila iniisip nila. Hinaharang nila yung tubig ng irigasyon kaya wala pong nakakarating dito. Ganon ba? Sige, gagawa ko ng paraan para makadaloy hanggang dito ang tubig at makapagsaka kayo. Maya-maya ay napatingin kaming lahat sa magandang babae na lumabas mula sa isang bahay na hindi naman kalayuan. Tuloy-tuloy na lumapit sa amin. Seryoso itong tumingin kay Mayor Luis na para bang kinikilala niya ang kaharap. At sino ka naman para sundin ng mga tao sa baryong humaharang sa tubig ng irigasyon? Ibig sabihin, miss, hindi mo ako kilala? Pasensya ka na. Tayuhan lang ako sa lugar na to. Ang Kuya Manolo ka lang ang taga rito. Kung ganun, kapatid mo pala tong si Manolo. Kaya hindi mo ako kilala. Sige, magpapakilala ako sa'yo. Ako si Luis, ang mayor sa bayang to. Ganun ba? Kinagagala kita makilala, Mayor. Ako nga pala si Sofia. Napakagandang pangalan. Bagay sa isang magandang babae na kagaya mo. Salamat sa papuri, Mayor, Baka gusto niyo magkape.
Meron kaming kaping bigas dito. Oo nga naman pala, Mayor. Magkape muna tayo. Pasensya ka na kung hindi kita kagad nalo kanina. Ang isip ko po kasi nakatuon sa pinag-uusapan natin patungkol sa tubig. Walang ano man yun, Manolo. Sige, Sofia. Gusto kong matikman ang kaping bigas na gawa mo. Sige, Mayor. Pagtitimpla kita. Kuya, bigyan niyo nga muna sila ng mauupuan. Nang muling tumalikod si Sofia, ay niyaya ni Manolo sa ilalim ng malaking puno ng mangga si Mayor Luis, kung saan merong mga upuan doon na yari sa kahoy at kawayan. Sumunod naman ako sa kanila. Palagi akong nakapwesto sa tabi ni Mayor. At makalipas lang ng halos 15 minutos ay bumalik na si Sofia na may dalang pitsel. Kapeng bigas yun. Ang kasunod naman niyang babae ay may dalang baso, asukal at kutsara. Ito ang kaping bigas namin dito, Mayor. Tikman mo. Salamat, Sofia. Mukha sa amoy pa lang, masarap na ang kaping bigas na to. Yan ang kape naming mahihirap, Mayor. Sinunog na bigas at pagkatapos nilalagyan ng tubig kaya maitim yung katas niya. Mas masarap pa nga yan sa natural na kape. Sige na, tikman mo. Tumingin sa akin ng bahagya si Mayor Luis para di makahalata ang mga kaharap. Alam ko na ang ibig niyang sabihin. Kaya dinampot ko ang isang baso na naroon na nasalinan na rin ng kaping bigas at tinikman ko iyon. Pasensya ka na, Mayor. Sa amoy pa lang kasi ay parang naahakit na ako kaya nauna na ako sa'yo. Sige, Mayor. Tikman mo na yung sa'yo. Ikaw talaga, Diego. Palagi ka na lang nauuna kapag pagkain ang pinag-uusapan. Aba, masarap nga pala ang kaping bigas. Maiba tayo, Mayor. Ano yung dahilan at bigla kayong napadpad sa lugar namin? Ang makita ang kalagayan ng aking mga nasasakupan ng dahilan kaya ako nag-iikot sa bawat baryo. Para malaman ko ang kanilang mga problema at para alam ko rin ang mga solusyon na aking gagawin kagaya ng problema ninyo. Mabuti naman kung ganun. Pero ngayong alam ko na ang problema ng baryo nyo, sa palagay ko mapapadalas ako dito. Ibig mo sabihin, Mayor, babalik ka pa ulit dito sa amin? Aba, oo naman. Baka bukas andito ulit ako at magdadala ako ng tulong para sa inyo. Ay, salamat naman kung ganun, Mayor. Ngayon ko lang nalaman na may puso pala ang Mayor sa bayang to. Ngumiti lang ng matamis si Mayor Luis. Napatingin sa akin. Nakita ko na kakaiba ang kislap ng mga mata niya. Ngayon ko lang ulit siya nakita ng ganun kasaya. Muli siyang humigop ng kape habang ang mga mata ay muling ibinalik kay Sofia. At nang maubos ang kaping bigas na laman ng tasa ay tumayo na si Mayor. Papaalam na kami, Manolo, Sofia. Pero gaya ng aking sinabi, hindi pa ito ang huli natin pagkikita. Sige, Mayor. Inaasahan ko na gagawin mo kung ano po yung napag-usapan natin. Ngayon pa lang ay nagpapasalamat na ako sa iyo, Mayor, para sa gagawin mong tulong para sa amin. Papasalamat din ako at napasyal ako sa lugar na to. Nakilala tuloy kita, Sofia. Tayo na, Diego. Nakita ko nang umiti ng matamis kay Mayor Luis si Sofia. Bahagya pa niyang kinagat ang ibabang labi habang ang mga mata ay namumungay na para bang nangaakit. Kaya naman, kahit nakasakay na kami sa sasakyan at unti-unting umalis sa lugar na yon, ay parang mababali na ang leeg ni Mayor Luis sa kalilingon. Habang papunta kami sa susunod na baryo, ay nadaanan namin ang malubak na daan. Pero talahiban pa ang paligid ng daanan. Kaya naman mabagal ang naging pagbiyahe namin hanggang sa makakita kami ng makapal na usok sa kakahuyan. Tigil mo nga sa sasakyan, Jess. Bakit parang may makapal na usok na nagmumula sa bahagi ng kakahuyan na yon? Baka may sunog, Mayor. Ang kapal nga ng usok. Aba, hindi natin yan pwedeng pabayaan. Kung sunog nga yan, baka kumalat at masunog ang buong kagubatan na to. Di magtatagal, makakarating yan sa baryo.
Mas mabuti pa, tignan natin. Kami na lang ang bababa, Mayor. Dito na lang kayo ni Jess. Sumang-ayon naman sa akin si Mayor Luis kaya bumaba ako ng sasakyan at pumasok sa kakahuyan kasama ang ilang sundalo at ang mga kasama kong bodyguard ni Mayor. Una naming nakita ang nakatumbang motor. May mga bahid ng dugo at sariwa pa kaya naalerto kaming lahat. Sir, bakit pa kayo sumunod? Hindi ako mapakali sa kotse. Kaya pala may ganitong pangyayari na dito. Paikutan niyo ang lugar. Mukhang may krimeng nangyayari dito. Sariwa pa ang dugo sa motor na to. Yun nga din ang iniisip namin ni Sergeant Manlapas, Mayor. Sige tayo na. Pag-iingat tayong lahat ha. Nahati kami sa dalawang grupo. Kami ni na Mayor Luis sa kanang bahagi ng kakahuyan at sina Sergeant Manlapas sa kabilang bahagi. Pinaligiran namin ang lugar na pinagmumulan ng uso. Nang malapit na kami sa lugar, ay nakaamoy kami ng amoy karneng iniihaw. Nang tuluyan na kaming makalapit, ay nakita namin ang 4 na lalaking nag-iihaw ng karne. Gulat ang 4 na lalaki. Armado pa sila. Huwag na kayong lumaban! Napapaligiran namin kayo! Ibabaan nyo na ang mga armas nyo! Sa itsura ng mga yan, wala silang planong sumuko, Diego. Lalo pa nga at nakita natin ang krimeng ginawa nila. Kakainin nila ang taong pinatay nila. Oo nga, Mayor. May mga taong nakabulagta doon. Sumuko na kayo! Pero sa halip na sumuko, ay lumaban ang mga lalaki. Pinaputukan kami kaya mabilis kaming nagtago sa malaking puno. Ang iba naman ay dumapa sa makapal na damuhan para hindi matamaan. Nang makabawi, kami naman ang nagpaputok at 2 sa mga lalaki ang nasapol. Pero hindi kaagad tumumba ang mga yon. Parang hindi ininda ang tama ng bala sa mga katawan kahit may umaagos na natuko doon. Mayor! Magtago kayo! Parang hindi nila iniinda ang mga tama nila. Ibang klaseng mga tao rito. Mga aswang o kanibal ang mga yan, Diego. Dapat natin silang pigilan. Kung hindi, marami pa mabibiktima nila. Tama ka, Mayor. Baka sila ang bumibiktima nga sa mga biyaherong pumupunta sa baryo ni Mang Pedro. Nawawala at hindi na nakikita kasi nga kinakain na nila. Kahit may malala ng tama ang 2 lalaki, ay lumaban pa rin sa amin. Hanggang sa isang sundalong sniper ang tumira sa kanila sa ulo. Walang buhay na bumagsak ang 2. Ang natitira naman nilang kasamahan ay mabilis na tumakbo. Hinabol namin pero nagsuot yon sa makapal na damuhan at mga maliliit na punong kahoy. Talasan nyo ang mga mata nyo. Hindi pa nakakalayo ang mga yon. Wala na silang bala. Nandito lang yan sa makapal na damuhan. Kapag may kumilos, alam nyo na ang gagawin. Nanatili nga na tahimik ang paligid. Kami man ay hindi kumikilos sa aming kinatatayuan habang pinagmamasdan ng makapal na damuhan. Noon naman ay umiihip ang malakas na hangin kaya gumagalaw ang mga puno at damuhan. Kasabay ng paggalaw ng mga damo ay muling nagtakbuhan ang 2 hinahabol namin. Parang mga hayop gubat sa bilis na nakalayo. Nakalayo na sila. Huwag na nating sundan. Balikan na natin si Mayor Luis. Nakatakas yung 2, Mayor. Ang bilis nilang nawala. Diego, tignan mo to. Mga aswang nga mga to. Ang daming bala ang sinalo ng katawan nila. Pero hindi kaagad nanghina. Mabuti na lang at tatamaan sila sa ulo. Ayun yung biktima nila, Mayor. Na-chop-chop na pala nila. Niluluto na pala nila nung dumating tayo. Sergeant Manlapas, ngayong alam niyo na kung ano ang dahilan kaya may mga taong nawawala at hindi na nakikita matapos na magpunta sa inyo. Kagagawan pala ng mga to. Ngayon ay alam ko na, Mayor, kung bakit may mga multong nagpapakita sa atin nung nakarang gabi. Sila pala yung mga namatay sa lugar na ito na humihingi ng katarungan. Kaya magsagawa kayo ng follow-up operation para mahuli pa ang mga kasama nila na nakatakas.
Sumang-ayon naman si Sergeant Manlapas sa sinabi ni Mayor Luis. Matapos nun ay pinagtulong-tulungan na naming madala sa sasakyan ang mga bangkay. Tumawag ng punerarya ang mga sundalo at nang makuha ang mga bangkay doon ay umuwi na kami ni Mayor. Bukas samahan mo ako sa barin na Sofia ha. Mayor, nakikita ako kakaibang sigla mo ah. Mukhang hindi mo makalimutan si Sofia, no? Oo parang tinamaan talaga ako. Kursunada ko talaga siya. Kaya babalik tayo ron at liligawan ko siya. Pero sikreto lang natin yon ha. Oo naman, Mayor, kilala mo naman ako eh. Matindi ako magtago ng sikreto. Ewan ko na lang sa mga kasama ko. Ikaw na ang bahala sa kanila, Diego. Kilala mo naman ako. Gusto ko ang lahat ng mga taong nakapaligid sa akin, di ko mambibig, lalo na sa mga personal kong lakad. Alam mo na ang ibig ko sabihin, ha? Sige, Mayor. Alam mo naman ako eh. Kung anong sinabi mo, yun ang gagawin ko. Mabuti kung ganon. Dahil dyan, may bonus ka na kagad sa akin. O, para sa'yo at sa tropa. Ikaw nang bahala sa kanila, ha? Wow! Ayos ito, Mayor. Maraming salamat. Matutuwa na naman ang mga kasamaan ko nito. May perang inabot sa akin si Mayor. Kaagad ko iyong kinuha at ipinasok sa bulsa ng aking pantalon bago pa may makakitang iba. Matapos ang pag-uusap namin ay nagpunta ako sa quarters room kung saan naroon ang aking mga kasama. Binigay ko ang para sa kanila at pinagbantay ko na sila sa paligid ng bahay ni Mayor. Ako naman ay nagpahinga. Kinabukasan, dumaan kami sa bayan para mamili. Ang dami naman yan, Mayor. Dadaling ba natin ang lahat ng yan doon kina Sofia? Oo, para sa kanila ang lahat ng yan. Gusto ko magpa-impress kay Sofia. Alam mo naman, kapag gusto mo ang isang babae, pakitang gilas ka. Tayo na. Baka masanay sa'yo si Sofia ng ganyan ka, Mayor. Baka tuwing pupunta ka doon eh, hahanapan ka ng pasalubong. Ayos lang sa akin yon. Ang mahalaga mapasa akin siya. Di na ako nakakatulog mula nung makita ko siya kahapon eh. Talagang ganun babae ang gusto ko. Lalo na yung mga mapupungay niyang mga mata. Para ako nagagayume. Nabubuhay ang aking dugo. Napatawa na lang din ako sa mga sinabi ni Mayor Luis. Nakita kong sobra ang saya niya, kaya masaya na din ako. Muli ay tumingin ako sa paligid, lalo na nga at liblib na lugar ang aming dinadaanan. Hindi nagtagal ay may nadaanan kaming isang owner-type jeepney. Bumangga yun sa punong nasa gilid lang ng kalsada. Mukhang may aksidente ah. Checkan natin, Diego. Sige, Mayor. Marahan ko ngang nilapitan ang sasakyan na bumangga sa punong kahoy. Kasunod ang iba kong kasamahan. Mahigpit ang hawak ko sa aking baril habang ang mga mata ko ay mailap. Tinitingnan ko na agad ang buong paligid hanggang sa makalapit ako sa sasakyan. Wasak na wasak ang unahan nitong owner ah. Malakas ang pagkakabangga nito. Pero nasaan ang mga sakay nito? Baka mga aswang na naman to. Talagang ayaw nilang tumigil. Dapat talaga sa mga yan matukoy ang mismong lungga nila para mahuli na silang lahat. Kaya nga, Mayor. Masyado na ang perwisyong ginagawa nila sa mga biyaherong dumadaan sa lugar na ito. Dumaan muna tayo kay Sergeant Manlapas bago kina Sofia. Baka hindi pa nila alam ang insidenteng to. Mayor, mukhang meron tao sa paligid. Mag-cover kayo. Baka armado din ang mga taong ito kagaya nung nakaraan. Salot ang mga yan. Kailangan nating makahuli ng buhay sa kanila para malaman natin kung saan sila naglulungga. Iikutan ko sa kabila, Mayor. Sumama yung iba sa akin. Yung iba maiwan dito kay Mayor. Ingat tayong lahat. Diego, kung magagawa nating mahuli ng buhay, iyon ang gawin natin, ha? Masusunod, Mayor. Mga kasama, tayo na. Tatlo kaming umikot sa kabilang bahagi ng lugar na yon, habang ang tatlo naman ay naiwang kasama si Mayor Luis.
Hindi pa kami nakakalayo, ay nakita kong tumakbo ang dalawang lalaki papalayo. Pumasok sa mas masukal at mas maraming punong kahoy. Huwag nyo na sundan. Baka patibong lang nila yan. Kailangan nating mag-ingat. Umalis na tayo dito. Oo nga, Mayor. Sa tingin ko pain lang ang dalawang yun. Kailangan ay mas marami tayo kung susuyurin ang lugar na yan. Pero sa tingin ko, hindi dyan ang kuta nila. Mauutak ang mga yan. Hindi yan mambibiktima sa lugar na malapit lang sa kanila. Kasi pwede silang makita kagad. Sigurado ako malayo pa dito ang lungga ng mga yan. Nang makaalis na kami sa lugar na yon, ay dumaan kami kay Sergeant Manlapas para sabihin ang insidenteng yon at magsagawa na rin sila ng follow-up operation sa mga sakay ng owner kung nasaan na ang mga yon. Pagkagaling namin doon, ay nagtuloy na kami sa baryo ni na Sofia. Akala ko nagbibiro ka lang nung sinabi mong muli kang babalik dito, Mayor. Hindi ako marunong magbiro. Kapag sinabi ko, ginagawa ko lalo na kapag ikaw ang pinangakuan ko. Wow, napakamaginoon mo naman pala, Mayor. Nag-aksaya ka pa ng panahon para sa isang kagaya ko. Siya nga pala. Meron akong dalang pasalubong sa iyo at sa mga kalugar mo. Jeko, babaan nyo na yung mga pasalubong natin kay Sofia. Sige po, Mayor. Sofia, dadalhin namin ito sa bahay mo. Naku, ang dami naman ng mga pasalubong mo, Mayor. Halika, tuloy ka sa bahay ko. Sige, tayo na. Para makapag-usap tayo na maayos. Nang maglakad na si Sofia papunta sa bahay niya, ay sumunod na kami ni na Mayor Luis. Nang makapasok na sa hindi naman gaanong kalakihang bahay, ay ibinaba ko sa isang mahabang upuan na naroon ang mga pasalubong at saka lumabas na ako ng bahay para magkaroon sila ng pagkakataong magkasarilinan. Bumalik kayo pare. May problema ba? Wala naman. Bumisita lang si Mayor Luis kay Sofia. Ganun ba? Akala ko pa naman may balita na sa problemang nilapit ko sa kanya tungkol sa patubig. Tungkol doon pare. Mayroon siyang kinakausap na tao na mag-aayos ng problema niyo. Ilang araw lang ay magkakaroon na ng daloy ng tubig sa mga irigasyon niyo. Ganun ba? Salamat naman kung ganun. Teka, mukhang seryoso nag-uusap yung dalawa sa loob ah. Oo pare. Mukha kasing may pagtingin naman sila sa isa't isa. Si Mayor hindi na yan makatulog mula nung magtala si Sofia. Pareho naman sila ng kapatid ko eh. Hindi na rin yung mapakali kahapon pa. Panay ang tanong sa akin kung babalik ba kayo dito. Panay ang tingin sa malayo. Nagkatawanan na lang kami ni Manolo. Maya-maya lang ay napatigil ako sa pagtawa. Paano nga ay nakita ko na lahat ng mga taong naroon sa paligid ay nakatingin sa amin. Seryoso ang lahat na para bang walang epekto sa kanila ang pagbibiroan namin ni Manolo. Nandiyan ka na pala, kuya. Tingnan mo, maraming pasalubong sa atin si Mayor Luis. Salamat ng marami, Mayor ah. Talagang ginawa niyo yung pangako mong babalik ka dito. Oo, at mas mapapadalas pa ang pagpunta ko dito para kay Sofia. Yun ay papayag ka bilang nakatatandang kapatid niya. Kung saan magiging maligaya ang kapatid ko, Mayor, hindi ako tututol. Salamat, kuya ha. Talagang mula noon hanggang ngayon, nakasuporta ka sa akin. Ikaw na nagsilbi kong ama mula nang mamatay sina inay at itay. Mula nga noon ay napadalas ang pagpunta namin sa baryo ni na Sofia hanggang sa tanggapin niya ang pagmamahal ni Mayor. Naging magkalaguyo sila. Naging mas madalas pa ang pamamalagi ni Mayor sa baryo kesa sa bahay nila. Isang bagay na napansin na ng kanyang asawa. Diego, napapansin ko na palagi ang pag-alis ninyo ni Luis ha? Saan ba kayo palagi nagpupunta? Naku, madam. Madami po kasi ang mga report na natanggap ni Mayor tungkol sa mga problema ng mga tao sa baryo. Kagaya ng mga Kagaya ng mga babae? Ganun ba?
Madam, hindi po sa ganun. Madami po kasing report sa mga nawawalang tao. Mayroon naman pong mga baryo na walang tubig. Kaya kailangan naming maayos ang mga yon. Sige lang, Diego. Pagtakpan mo ang kalokohan ng sir mo. Darating din ang oras na malalaman ko ang mga kalokohang ginagawa nyo. Bago pa ako makasagot, ay iniwanan na ako ni Madam Lumen. Napakamot na lang ako ng ulo kaya lumabas na ako ng bahay. Iniisip ko na baka kapag muling bumalik at tanungin ako ay baka madulas na ang dila ko. Noon ko naman nasalubong si Mayor. Anong tinatanong ng madam mo? Kung saan daw tayo palagi nagpupunta, Mayor. Palagi ka na daw kasing umaalis ng bahay. Minsan, hindi pa dito nakakatulog. Ano sinabi mo? Sinabi ko naman na marami kang inaasikasong mga problema sa baryo gaya ng patubig at mga nawawalang tao. Good. Ayos yan. Sige, pahinga ka muna. Sa isang araw na lang tayo pupunta ron. Sige, Mayor. Medyo kinabahan nga ako nung tanongin ako ni Madam. Para kasing nang-uusig yung mga tingin niya, sir. Basta kung ano yung una mong sinabi, yun ang panindigan mo, ha? Hindi na ulit magtatanong yan kapag ganon. Tumuloy ako sa quarters room namin nang iwan ako ni Mayor Luis. Nahiga ako sa kama na naroon. Dahil sa pagod, ay mabilis akong nakatulog. Mahabang oras ang lumipas. Gabi na nang magising ako. Kaya lumabas ako ng kwarto ko at naglakad-lakad sa paligid ng bahay ni Mayor. Pero bigla akong natigilan nang maramdaman ko na mayroong tumakbo patungo sa halamanan. May tao ba dyan? Lumabas ka na. Huwag mo akong biruin. Hindi ako marunong matakot. Lumabas ka na dyan. Sa gawing likuran ko naman, mayroong tumakbo, kaya bigla ulit akong napalingon. Hindi ko naman nakita kung ano iyon, kaya nakadama ko ng pagkainis. Inakala ko na binibiro lang ako ng aking mga kasamahan, lalo na nga at maraming halaman at puno sa bahaging yon ng bakuran ni Mayor. Napibi ko na ako sa iyo, ha. Kung hindi ka lalabas, papuputukan talaga kita dyan. Lumabas ka na! Diego, huwag kang magalit. Ako to. Sofia? Nasaan ka? Nandito sa likuran mo. Diyos ko naman, Sofia. Nakakagulat ka. Hindi ka pa nagpapakita kagad. Nagtago ka pa kung saan-saan. Teka, ano pala ginagawa mo rito? Ay, sabi kasi ni Luis, sa bahay ko siya matutulog ngayon. Naghintay naman ako pero hindi naman siya dumating kaya ako na lang ang nagpunta rito. Hindi ka dapat nagpupunta rito, Sofia. Baka makita ka ni Madam Lumen. Malilintikan na tayong pare-pareho. Nanimiss ko si Luis eh. Tawagin mo naman siya oh. Gusto ko siya makasama ngayong gabi. Hindi nga pwede. Baka mahuli tayo ni Madam. Di ba sabi naman sa'yo ni Mayor, pupunta kami sa iyo bukas? Basta. Hindi ako aalis dito hanggang hindi siya nakikipag-usap sa akin. Kaya mabuti pa tawagin mo na siya. Dahil kung hindi, mag-i-iskandalo ako dito. Naku, huwag kang magwawala dito. Magkakagulo talaga kayo. Sige na, tatawagin ko na. Sinong tatawagin mo, Diego? Naku, Madam, nandyan pala kayo. Nakakagulat naman, pareho kayong bigla-bigla na lang sumusulpot. Ang sabi ko, sino ang tatawagin mo? Bakit ka natataranta dyan, ha? Si Mayor po ang tatawagin ko kasi... Ang sabi ko, tawagin niya si Mayor. Bumali siya ng pera kasi wala na kaming panggastos ng anak niya. Hindi kasi marunong magsustento tong si Diego eh. Totoo naman ang sinabi ko, di ba? Oo nga po, Madam. Yun nga po. Kung ganon, meron ka palang anak sa kanya. Anong klaseng tao ka ba? Bakit hindi ka man lang nagsusustento? Bago pa ako makasagot, ay nakita kong dumarating na rin si Mayor. Kaya lalo akong kinabahan. Nangungusap ang mga tingin ko sa kanya. Anong kaguluhan to? Sofia, bakit nandito ka?
Ito kasing si Diego eh. Hindi na yata alam ang daan pabalik sa bahay ko. Samantalang nangako siya pero hindi naman tumupad. Kaya ako nang pumunta rito. Ay nako, ito palang tauhan mo. Napaka-irresponsable. Asawa pala niya ang babaeng ito at meron silang anak. Hindi raw nagsusustento. Teka. Bakit kilala mo siya, Luis? Ha? Siyempre, kilala ko na siya kasi palagi nga niyang pinupuntahan si Diego kapag wala pang panggatas ang anak nila. O, sige na. Bigyan mo na ng pera tong si Sofia at na makauwi na. Gabi na. At pwede ba, Diego? Maawa ka naman sa anak mo. Opo, madam. Pasensya na po. Nang umalis si Madam Lumen at iwanan kami, ay saka lang ako nakahinga ng maluwag. Pakiramdam ko kanina ay mawawalan na ako ng lakas dahil sa kaba at kahihiyan sa harapan ni Madam Lumen. Napabuntong hininga ako at lumayo ng bahagya kina Mayor. Hindi ka na dapat pumunta rito. Muntik na tuloy tayo mabisto ng asawa ko. Nervyoso ka pala eh. Kung talagang mahal mo ko, kahit anong mangyari, pupuntahan mo ko. Hindi mo ako paghihintayin sa wala. Alam mo, sa totoo lang, sa mga pangakong napapako ako pinaka nagagalit. Pasensya ka na. Bukas nandun ako. Hintayin mo na lang ako doon. Darating ako at magtatagal ako doon kahit ilang araw. Talaga ba? Oo, pangako. Pupuntahan kita doon bukas. Sige. Basta pupuntahan mo ako Kung hindi, ako na ulit ang pupunta rito. Sige na, uuwi na ako. Ipapatid na kita kay Diego ha. Medyo malayo din yun eh. Tsaka para maniwala na rin ang asawa ko na si Diego talaga ang pinuntahan mo dito. Ganun nga ang ginawa ko. Nagpaalam ako kay Madam Lumen. Nakita pa niya na inangkas ko sa motorsiklo si Sofia. Kaya paniwalang paniwala siya na asawa ko ngayon. Nagbigay pa nga siya ng dagdag na pera kay Sofia. Matapos ay umalis na kami at tinungo ang daan papunta sa baryo ng babaeng yun. Pambihira. Uulan pa yata. Dapat pala yung kotse na ang dinala ko eh. Kung abutan ka ng malakas na ulan, walang problema. Doon ka sa amin matulog. Meron naman isa pang kwarto dun sa bahay ko eh. Naku, mahirap yun. Baka mag-isip ng masama si Mayor. Malilintikan ako. Nagpatuloy nga kami sa pagbiyahe ni Sofia. Sa kabila ng nangingitim na ulap sa kalangitan, palitang nagsasalikbayan ang kulog at kidlat. Hindi nagtagal, nakaramdam ako ng malamig na simoy ng hangin. Kasunod ang mahinang patak ng ulan. Noong simula ay mahina lang at madalang, pero hindi nagtagal, bumuhos na nga ang malakas na ulan. Bilisan natin, Diego. Kailangan makatawid tayo sa tulay kasi umaapaw ang ilog doon kapag umuulan. Naku, hindi na yung madadaanan lalo na kapag umabot na doon ang malakas na agos ng tubig. Ay, naku. Kapag minamalas talaga oh. Bumabaha pala doon. Sige, makakatawid tayo doon bago pa umapaw sa tulay ang tubig. Kumapit ka lang, Sofia. Ayos lang ba na humawak ako sa bewang mo? Nilalamig na kasi ko eh. Basang-basa na tayo sa lakas ng ulan oh. Sige, kumapit ka at bibilisan ko pa para makarating tayo agad sa inyo. Makalipas ang halos kalahating oras, ay nakarating na kami sa ilog. Nakita ko na malalim na ang tubig noon. At inabot na nga ang tulay. Pero alam ko na kakayanin pang tumawid ng motorsiklo, kaya idiniretso ko na. Nagawa naman naming makatawid at makarating sa bahay ni Sofia. Pumasok na muna tayo Diyan mo na lang iparada yung motor mo. Oo nga, grabing lakas ng ulan. Basang-basa tayo. Kaya nga Mamaya ka na lang umalis kapag tumigil na yung ulan. Wala ka na rin naman ng dadaanan kasi umaapaw yung tubig sa tulay kapag malakas ang ulan
Kaya halika na. Pumasok ka na. Wala naman dito si Kuya Manolo. Sige na nga, kahit nakakahiya sa'yo. Ipinarada ko ng maayos ang motor, saka ako pumasok sa bahay ni Sofia. Basang-basa ang jacket at damit ko, kaya ginaw na ginaw ako. Nakita ko na pumasok sa kanyang kwarto si Sofia at nagpalit ng damit. Nang lumabas siya, may dala na siyang tuwalya at damit pang lalaki para sa akin. Itong tuwalya at damit ha. Palitan mo muna yung nabasa mong damit. Nandun yung banyo. Sige, salamat dito Ginaw na nga ako eh. Naku, pasensya ka na ha. Ako may kasalanan kaya napasubo ka sa ganitong sitwasyon eh. O sige na, magpalit ka na ng damit ha at magtitimpla ako ng kape para sa'yo. Pumasok ako sa loob ng banyo. Nagpalit ako ng damit. Inalis ko rin ang aking pantalong basa at isinuot ang pantalong pinahiram ni Sofia. Nang makapagbihis na ako, ay nilagay ko sa bandang likuran ko ang dala kong baril. Isinampay ko sa sampayang naroon sa banyo ang mga basa kong damit at saka ako lumabas. Magkape ka muna. Mukhang matatagalan pa bago tumila ang ulan eh. Oo nga eh, siguradong bahang-baha na sa tulay. Hindi na talaga ako makakauwi ngayon. Gaya nga na sinabi ko, pwede ka naman ditong matulog kung hindi talaga titigil ang ulan. May isa pa namang kwarto dyan eh. Eh ang Kuya Manolo mo, saan ba siya natutulog? Dun sa bahay ng dating kapitan dito. Dahil siya na yung pinuno, dun na yung bahay niya kaya mag-isa na lang ako dito. Ibig sabihin, tayo lang dalawa dito sa buong magdamag? Eh ano naman ang problema mo dun? Takot ka ba na merong kasamang babae sa kwarto? Hindi naman. Hindi naman pala eh. Oh, magkape ka na lang para mawala yung panlalamig mo. Napalunok ako nang alisin ni Sofia ang nakatapis na tuwalya sa kanyang katawan. Nakasuot lang pala siya ng short at sando na manipis. Saka siya umupo sa upuan kaharap ko at humigop ng kape. Hindi ko mapigilan minsan ang sarili ko na mapatingin sa mapuputing hita niya. Palagay ko, hindi titigil ang pagbuhos ng ulan kaya talagang dito ka na matutulog. Sabihin mo na lang kay Mayor na magkasama kayo sa kwarto ni Kuya Manolo para hindi siya mag-isip ng masama sa'yo. Oo, ganun na nga lang ang sasabihin ko. Kasi magagalit talaga yun kapag nalaman na magkasama tayo magdamag. Tapos wala ang kuya mo. Kung gusto mo na magpahinga, nakahanda ng kwarto mo, ha? Pwede kang mamahinga dun. Ikaw ba? Matutulog ka na rin ba? Oo eh. Malamig na rin kasi ang gabi kaya matutulog na rin ako. Nang pumasok sa kanyang kwarto si Sofia, ay pumunta na rin ako sa kwartong itinuro niya. Pumasok ako doon at nahiga sa papag na naroon. Dahil malakas pa rin ang ulan, ay ginamit ko ang kumot na naroon. Hindi nagtagal ay nakatulog ako. 2:00 na ng madaling araw nang ako ay magising. Paano ay mayroon akong narinig na umiiyak? Tumigil na rin kasi ang ulan. Sige na, dali nyo na sa bodega mga to. Baka nakaluto na rin si Sofia. Sabay-sabay na tayong kumain. Nagugutom na ako. Parang boses ni Manolo yun Sino yung pinapadala niya sa bodega? Marahan akong lumabas ng kwarto at sumilip sa paligid. Nakita ko na nakasara ang kwarto ni Sofia, kaya marahan akong lumapit sa bintana at nakita ko nga si Manolo at ilang lalaki. Nakita ko rin ang isang batang babaeng nakagapos at umiiyak. Habang ang isang duguang lalaki ay pasan-pasan ng isa sa mga tauhan ni Manolo. Anong sekreto meron ng mga to?
Kailangan malaman ko para masabi ko kay Mayor ang lahat. Sa likurang bahagi ng bahay ni Sofia ako dumaan para makalabas. Maingat akong tumakbo sa dilim, papalapit sa likurang bahagi ng bodega kung saan pumasok sina Manolo. Naghanap ako ng daan papasok sa loob ng bodega. Maraming mga kaba ng palay ang nakakamata roon, kaya nakapagtago ako. Oh, mabuti naman at dumating na kayo, kuya. Kanina pa ako nagugutom eh. Hinintay ko lang kayo. Sige, kumain na tayo. Gutom na rin ako eh. Sige na mga kasama. Ilagay niyo na rito sa lamesa yung mga pagkain, lalo na yung lechon. Talagang pinalitsyon mo yung mataba ha. Oo naman, no? Alam ko kasing pagod ka at yan ang paborito mo. Sige na, tali nyo na yung mga yan. Tapos tawagin na ang lahat ng ating mga kasama at nang sabay-sabay tayong kumain. Halos pigil ang aking paghinga habang pinapanood ko sila Sofia habang inilalagay sa mahabang lamesa ang litsyong tao. Naroon din ang malaking kawan na puno rin ng karne at sa tingin ko ay mga tao din ang mga yun. Ilang sandali pa ay nagpasukan na sa bodega ang mga taga roon. Sige na mga kasama, kumain na tayong lahat. Magpakabusog lang kayo, ha? Marami akong pinaluto ngayon. Tuwang-tuwa ang lahat ng magsimulang kumain. Nag-aagawan pa ang mga ito sa mga karne ng tao na nakahain sa lamesa. Kitang-kita ko na parang nagbabago ang itsura ng mga mukha nila. Nanlilisik ang mga mata na para silang mga nababaliw habang kumakain. Aalis na sana ako sa lugar na yon, pero natapakan ko ang isang malaking buto ng tao, kaya nadulas ako at natumba. Naguho ang kamada ng palay na nasasandalan ko, kaya bumagsak sa akin ang mga yon. Bagay na nakaagaw ng pansin ng lahat. Bago pa ako makaalis, ay nakalapit na sa akin sina Manolo. Nahuli na nila ako at nakuha ang aking baril. Diego, nandito ka pala. Paano napatpat ka sa aming baryo? 10 oras na ng gabi ah. Kuya, pasensya na. Ihinatid na kasi ako. Ginabi na kasi ako eh. At inabot ng malakas na ulan kaya dito ko na siya pinatulog. Iniwanan ko siya kanina, tulog pa. Hindi ko naman nakalaing makakapasok siya dito at makikita tong ginagawa natin. Di ka dapat nagiging pabaya, Sofia. Ang kaunting pagkakamali mo, mag-ahatid sa atin sa kapamakan. Pasensya ka na, Kuya Manolo ha. Hindi na mauulit to. Kung ganon, ang grupo nyo pala ang may kinalaman sa pagkawala ng mga biyaherong nagdaraan sa sabana. Natitiyak kong kagagawan nyo din ang mga nangyayaring aksidente doon. Tama ka. Kami ang naglagay ng mga pako sa daan para mabutas ang gulong at maflatan ng mga sasakyan. Tapos binibihag namin sila at dinadala dito para maging pagkain. Kung titignan, para kayong mga normal na tao. Pero ang totoo mga halimaw pala kayo. Mga aswang! Hoy! Alam mo ba kung bakit kami nagkaganito, ha? Dahil din sa mga swapang at ganid na mga tao. Wala man lang patubig na nakakarating dito. Ni hindi kami makapagtanim ng mga palay at gulay. At yung mga sako ng binhi na yan, ha? Tingnan mo! Matagal na yan dito sa bodega. Ni hindi man lang namin maitanim kasi nga walang patubig. Halos mamatay na kami sa gutom. Pero anong ginagawa ng gobyerno, ha? Wala. Hindi nakikinig sa amin. Kaya nang mamatay yung dati naming kapitan, inain namin siya. Para mabawasan man lang yung talang ng mga sikmura namin. Doon namin nalaman na pwede pa pala kaming mabuhay kahit hindi magsaka. Manghuli na lang ng mga taong naliligaw sa lugar na pinaglalagyan namin ng mga bitag. Nalaman din namin na sa tuwing kumakain kami ng tao, lalo kami lumalakas, lalo na kapag kabilugan ng buwan. Kung ganon, papatayin nyo rin ako at kakainin. Oo. Yun ay para manatihing lihim ang ginagawa ng grupo namin. Pero naging mabuti ako sa inyong magkapatid at sa mga taga rito. Marami kaming pagkain dinadala sa inyo araw-araw.
Pero yung mga pagkain dinadala niya ay wala nang silbi. Alam mo kung bakit? Dahil hindi na yung tinatanggap ng mga sikmura namin. Ayun, tingnan mo. Yung mga pagkain dinala nyo, nandun lang sa bodega. Walang bawas kahit isa. Napalunok ako at nanlaki ang mga mata nang makita ang bunton ng mga delata, tsokolate at iba pang mga pagkain na niregalo sa kanila ni Mayor ay naroon lang sa isang sulok ng bodega. Kung ganun, ginagamit nyo lang din pala si Mayor, hindi ba? Tama ka. Sinasakripisyo kong sarili ko para maging kalaguyo niya para sa gayon ay hindi niya paghinalaan ang grupo namin. Napakasama nyo. Mga hayop kayo. Sige lang. Sabihin mo na ang mga gusto mong sabihin. Pero ang lahat ng nalaman mo ngayong gabi ay hindi mo na masasabi kahit kanino. Dahil magiging bilanggo ka na ng bodegang to. Hanggang sa iluto at kainin ka na namin. Kasunod noon ay hinatak ako ng mga kalalakihan papunta sa malaking poste sa loob ng bodega. Pumalag ako pero suntok, sipa at tadyak ang inabot ko sa kanila hanggang sa muli akong bumagsak. Huwag mong ubusin ang pasensya ko, ha? Baka makalimutan ko na kahit paano'y naging mabuti ka sa akin. Baka ikaw ang mauna ko ipaluto. Sayang, Sofia. Kung alam lang ni Mayor kung anong klaseng babae ka, sigurado ni sa panaginip, hindi ka niya magugustuhan. Iyon ay kung malalaman pa niya. Sige, higpitan niyo pa ang tali niyan. Yung dalawa magbantay dito sa bodega ha. Yung iba, magpahinga na. Matapos akong maitali sa poste, ay tinalian din ng panyo ang aking bibig, kaya hindi ko na magagawa pang makasigaw. Matapos ay ipinagpatuloy ng lahat ng naroon ang naudlot na pagsasalo-salo. Muling nagkasiyahan ng mga yon. Halos bumaliktad naman ang sikmura ko sa aking nakikita. Ilang sandali lang ang lumipas. Wala nang natirang pagkain sa lamesa, kundi ang mga kawa na lang at ang tubo na ginamit sa paglilitsyon. Neneng, huy Neneng, tingnan mo ako. Tulungan mo akong kalagin ng tali ng mga kamay ko para makatakas tayo. Pero kahit anong tawag ko sa batang babae ay hindi ako pinapansin. Nakatulala na yon at panay na lang ang pag-iyak ng mahina. Parang sumuko na ang pag-iisip sa mga nakita. Nanlulumo na lang akong napaupo. Noon ko lang naramdaman ang mga sugat at pasako sa muka, pati ang dugong umaagos sa nabasag kong kilay. Hanggang sa makatulog ako at sumapit na lamang ang umaga. Dumating si Mayor Luis. Sarado niyo tong bodega. Yung mga tauhan niya, bantayan niyong mabuti. Baka makahalata na biyag natin si Diego. Tinig ko ang boses ni Manolo nang pagsabihan niya ang mga tauhang nakabantay sa bodega. Naisip ko na pagkakataon ko na yon para makahingi ng tulong kina Mayor Luis. Kaya nagpumilit akong tumayo. Pero dahil nakagapos sa gawing likuran ang mga kamay sa isang poste, ay wala akong magawa para makagawa ng ingay. Hanggang sa marinig ko na umalis na din ang mga sasakyan. Pumasok naman sa bodega si Sofia at inalis ang panyo sa bibig ko. Ay, kawawa ka naman. Kasi ngayon, hinahunting ka na ni Luis. Alam mo ba kung bakit? Sinabi ko kasi sa kanya na pinagsamantalahan mo ko habang malakas ang ulan. Ang galing kong gumawa ng kwento, no? Sinamantala mo ang pagkakataon, papatayin mo pa sana ako pero mabuti na lang dumating si kuya at ang mga taga rito. Kaya binugbog ka. Pero nakatakas ka at hindi na namin alam kung saan ka nagpunta. Ang galing, di ba? Walang hiya ka talaga, Sofia. Wala ka talagang puso.
Kaya kahit nawala ka pa na parang bula, paliwala lang yun kay Luis. Paano na yan ngayon? Wala nang tutulong sa'yo. Mamamatay man ako ngayon. Alam kong darating ang araw na mabibisto din kayo at malilipol ang grupo nyo. Pinig ko meron pang makakaalam. Kaso wala na eh. Alam mo kung bakit? Kasi naisip ko na ikaw na lang ang gagawin naming hapunan. Kasama ng patay na yon at itong batang tulala. Tumatawang lumabas si Sofia ng buteka. Matapos ay muling isinara ng 2 bantay ang pintuan ng buteka. Narinig ko pa na sinabi ni Sofia na matulog na lang ang 2 kasi magdamag ng puyat. Kaya nang maramdaman kong wala ng bantay, ay nagpumilit akong makawala sa gapos ko. Ayoko pa mamatay! Ayoko mag-ala sa kanila na kinaya ng mga taong yun. Tulungan mo ako makatakas dito. Nene, hindi tayo mamamatay kung tutulungan mo ako. Kunin mo ang mga balisong sa loob ng medyas ko. Dito sa kanang paa ko. Iangat mo ang pantalon ko at kunin mo ang balisong. Tapos ay hiwain mo ang tali ko sa kamay para makawala ako. Sumunod naman sa akin ang batang babae. Kinuha nga niya ang balisong sa aking medyas. Yun ang ginamit niya para putulin ang tali sa aking mga kamay. Kaya naman, nakawala ako. Tayo na. Dali. Dito tayo sa likuran dumaan. Bilisan mo. Opo. Huwag niyo po akong iiwan ha. Natatakot po ako sa kanila. Utang ko sa iyo ang aking buhay. Kaya kahit anong mangyari, hindi kita iiwanan. Makakaligtas tayong 2 dito. Nang makalabas nga kami sa likurang pintuan ng bodega, ay kaagad kaming tumakbo sa kakahuyan. Pero narinig ko ang malakas na sigaw ni Manolo nang malaman niya na nakatakas kami ng batang bihag nila. Kaya naman lalo naming binilisan ang pagtakbo. Mabilis na kumalat ang mga tauhan ni Manolo para hanapin kami. Huwag kang aalis dito ah. Pabalikan kita. May nakasunod na sa atin eh. Kailangan ko siyang pigilan. Mag-iingat po kayo. Babalikan kita dito. Magtago ka lang mabuti dito sa likuran ng malaking puno. Tumakbo ako palayo sa batang babae. Nang makita ako ng 2 lalaki, ay kaagad akong pinaputukan. Pero nakapagtago ako sa malaking puno. Tapos ay pagapang akong lumipat sa mga damuhan para lansihin ang mga yun. Nang makalapit sila sa puno, ay wala na ako doon dahil nasa likuran na nila ako. Gamit ang balisong, pinatay ko ang isa at nang maagaw ko ang baril, pinutukan ko ang 2. Hindi ka makakatakas, Diego! Kahit siyang sulok ka magtago, masusundan ka namin! Bilisan niyo. Habulin niyo siya. Binalikan ko ang batang babae at isinama ko siya sa pagtakas. Ginamit ko ang naagaw kong baril para pang depensa sa amin hanggang sa makarating kami sa kalsada at may magdaang sasakyan. Nakisakay kami at nakarating kay Sergeant Manlapas. Eksaktong naroon naman si Mayor Luis sa labas. Mayor! Mabutit narito kayo. Ikaw talaga ang hinahanap ko, Diego. Para huliin at pagbayarin ka sa ginawa mong kasalanan kay Sofia. Mayor, kung ano man ang sinabi niya sa'yo, lahat ng yun ay puro kasinungalingan. Hindi ko siya hinalay. Hindi ko pinagtangkaan ang buhay niya. Sinungaling ka. Ayan ang ebidensya, oh. Ang mga pasa at galos sa iyong katawan ang katunayan nagsasabi na totoo si Sofia. Sige, arestuin yan. Wala akong nagawa nang bigla akong pusasan ni Sergeant Manlapas. Kasunod nun ay nakita kong paparating na sina Sofia at Manolo kasama ng iba pa. Nakita ko na sa sobrang takot ng batang kasama ko ay tumakbong papalayo para magtago.
Mayor, magtiwala kayo sa akin. Nagsasabi ako ng totoo, mga aswang sila. Sila ang dahilan kaya nawawala ang mga biyaherong dumadayo dito. Kinakain nila. Ang galing mo naman gumawa ng kwento, Diego. Para sabihin ko sa'yo, may patunay ako na ginahasa mo ako kagabi. Heto mga naiwan mong damit sa bahay ko. Nakahubad ka nang tumakas ka sa bahay, di ba? Ewan ko nga kung saan ka nagnakaw ng damit kaya yan ang suot mo ngayon eh. Sinungaling ka. Ipinasuot mo sa akin to kasi basang-basa ako. Nablisto ko ang mga gawain niyo kaya hinuli niya ako at sinaktan. Mayor, matagal na akong tauhan niyo. Itinhuring kitang kapatid. Wala akong hinangad kung hindi ang kaligtasan mo. Bakit ngayon ayaw mo akong paniwalaan? Dahil ahas ka. Sa dami ng babae, bakit si Sofia pa ang ginawan mo ng masama? Mayor, kung hindi nga ako dumating, baka napatay ninyo yung kapatid ko eh. Sige na, Sargento. Ikulong niyo na si Diego. Pagdating sa sasakyan, ilipat niya sa provincial jail habang sinasampahan ng kasong rape at frustrated murder. Hindi na ako kumibo dahil alam ko na kahit anong paliwanag ang gawin ko ay hindi naman ako paniniwalaan ng taong gusto ko lamang protektahan. Bago ako tuluyang ipinasok, ay muli ko pang tinitigan sina Manolo at Sofia. Hihintayin kita sa bahay ko mamaya ha. Oo, sige, darating ako. Mayor, maraming salamat sa tulong mo sa kapatid ko. Dapat sa mga taong kagaya ni Diego, mabitay. Huwag kayong mag-alala. Magbabayad na may kasalanan. Pagdurusahan ni Diego ang ginawa niya sa kulungan. Sige, aalis na kami. Nang makaalis na sina Sofia, ay ipinasok naman ako sa kulungan ni Sergeant Manlapas. Doon na ako muling pinuntahan ni Mayor Luis. Bakas pa rin ang galit sa kanyang mukha. Pinagkatiwalaan kita. Sinabi kong ihatid mo siya ng maayos. Pero anong katarantaduan ang umiral sa utak mo at ginawa mo yon? Alam ko kung gaano ka-importante sa iyong babaeng yun, Mayor. Nasaktan ka dahil akala mo ginawa ko ang bagay na yun kay Sofia. Pero higit akong nasasaktan dahil ikaw na gusto kong tulungan mailayo sa kanya at mabigyan ng protection ang mismong ayaw maniwala sa akin. Bakit kita papaniwalaan, ha? Sabihin mo sa akin kung bakit dapat kitang paniwalaan. Dapat ka lang talagang maniwala kay Diego kaysa sa babaeng kailan mo lang nakilala. Lumen, bakit ka nandito? Dahil matagal na ako nagdududa na may kanalolokohan ka na namang babae kaya halos ayaw mo nang umuwi. Kaya naman nagmanman na ako sa mga kilos mo. At tama nga ako, ang babaeng iyon ay hindi asawa ni Diego kung hindi kalaguyo mo. Ibang klase ka? Sumiping ka sa isang aswang? O sabihin na natin tao na kumakain ng kapwa-tao? Paano mo nasabi ang mga bagay na yan? Samantalang hindi mo naman kilala ng personal si Sofia. Ang batang ito, nakita ko na nagtatago sa labas. Umiiyak. Tinanong ko siya at ipinagtapat niya ang katotohanan. Si Diego ang kasama niyang tumakas. Ang ama niya ay pinatay ng grupo ng Sofia na yon. Kung hindi nga po kami nakatakas ni Kuya Diego, baka ngayon po nilitsyon na rin kami at gagawin pagkain po ng mga taong yun. Mayor, naging ganun sila dahil na rin sa gutom. Hindi sila makapagsaka at makapagtanim ng gulay. Kaya, kaysa mamatay sa gutom, ay tao ang kinain nila. Hindi nila namalayang sa patuloy na pagkain ng karne ng tao ay naging mga aswang na sila. Dahil sa mga katotohanang nalaman ni Mayor Luis, ay nanlulumo siyang napaupo. Matagal na nag-isip. Para siyang nahihiya sa mga ginawa niya sa akin. Hindi nagtagal, siya na mismo ang kumuha ng susi at binuksan ang kulungan ko. Kaya ako nakalabas. Niyakap niya ako. Pasensya ka na kung mas naniwala ako kay Sofia. Nabulag ako ng aking paninibugo sa pag-aakalang ginawa mo nga ang sinabi niya. Nakalimutan ko ang mga magagandang bagay na ginawa mo. Ayos lang yun, Mayor. Ang mahalaga, gawin na alam mo na ang totoo. Kaya naman kumilos na kayo. Bago pa makatunog ang mga yun na alam nyo na ang totoo.
Hulihin niyo na silang lahat at papanagutin sa lahat ng mga krimeng nangyari dito. Lalo na yung pagkawala ng mga tao na kinain lang pala nila. Sige na, Diego, sumama ka sa amin. Ngayon din pupuntahan natin ang baryo ni na Sofia para hulihin sila. Kaya mo pa ba? Kaya ko pa, Mayor. Tayo na. Muli akong sumigla. Parang nakabawi ako ng lakas. Lalo na ngayong nagbalik na ang tiwala sa akin ni Mayor. Pero bago kami pumunta kina Sofia, ay gumawa kami ng plano. Ipinasuot sa akin ni Mayor ang kanyang damit at nilagyan ako ng sombrero. Sumakay ako sa kotse at saka kami nagpunta kina Sofia. Nang bumaba ako ng kotse at bahagya akong nakayuko, akala ni Sofia ako si Mayor Luis. Luis, sabi ko na nga ba darating kay... May pasalubong ka ba sa akin? Meron. Itong posas, pasalubong ko sa'yo. Diego, paano ka nakalabas ng kulungan? Alam na ni Mayor ang buong katotohanan kaya wala na kayong ligtas ngayon. Huwag na kayong lumaban kasi napapaligiran namin kayo. Hangal ka talaga. Kuya! Mga kasama! Tumakas na kayo! May mga kalaban! Bago pa makatakbo si Sofia, ay nilagay ko na ang posas sa kanyang isang kamay. Pero dahil malakas siya, hindi siya basta-basta magpapahuli. Nagpambuno kami. Para siyang isang kalabaw na binuhat ako at itinapon. Pero dahil hawak ko ang kabilang bahagi ng posas, ay natumba din siyang kasama ko. Muli kaming nagpagulong-gulong hanggang sa maposas ko na din ang dalawang kamay niya. Tapos na ang kasamaan nyo. Sa loob ng kamalig, nakalagay ang mga ebidensya. Hulihin niyo silang lahat! Nagpumilit pang lumaban ng iba para makatakas, subalit nasawi lang ang mga ito. Sinusunod nila ng walang takot ang utos ni Manolo na lumaban, pero isa-isang bumagsak ang mga yon hanggang sa mapilitan na lang silang sumuko. Nanalo ka ngayon, Diego. Pero huwag ka magiging kambante. Dahil sa muli nating pagkikita, gagawin kitang hapunan. Sanay ako sa panganib, Manolo. Sanay akong itaya palagi ang buhay ko kasi ito ang aking trabaho. Ikinulong sa kulungan ng aso sina Sofia at Manolo. Dinala sa plaza ng baryo ni na Sergeant Manlapas. Doon ay nakita ng lahat ang kakaibang ugali nila na parang mga nauulol na aso. Iniisip ng marami na nasisiraan na ng bait ang dalawa. Kaya nang dumating ang truck na magdadala sa kanila sa mental hospital, ay isinakay na sila doon habang nakalagay sa kulungang bakal. Bakit ka umiiyak, Nene? Tapos na ang problema natin. Wala na po kasi akong uuwian eh. Patay na po yung mga magulang ko. Mag-isa na lang po ako kaya hindi ko po alam kung saan po ako pupunta. Huwag ka nang umiyak. Wala naman akong kapatid. Wala din akong kasama sa buhay kaya ampunin na lang kita, ha? Tahan na. Napangiti si Nene at yumakap sa akin. At yan po ang masalimuot kong karanasan, Madam Venus. Salamat po sa pagkakataong makapagpadala ng liham at naibahagi ko sa ating mga kababayan ang kwentong ito ng buhay ko. More power po sa inyong channel at sana ay maging aral sa lahat na ang rosas ay maganda pero nakakasukat ang tinik nito. Follow us